Mindoro, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibinasura na ng Ombudsman ang apela ni Senador Juan Ponce Enrile, Bong Revilla at Jinggoy Estrada na pinakakasuhan dahil sa pork barrel scam. Binasura rin pati ang apela na itinuturong utak ng scam na si Janet Lim Napoles. Hindi rin pinagbigyan ng hiling ni Napoles sa tinatawag ng immunity, maging nung iba pa mga nagpresenta maging state witness sa naturang kaso. Mula sa tanggapan ng Ombudsman sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Salima Refran. Salima, anong magiging susunod? Salima, sorry ha. Ano magiging susunod na hakbang ng Ombudsman? Mike, matapos ngang ibasura itong mga motion for reconsideration ay ihahain na o isasampa na itong kasong plunder at patong-patong na graft sa Sandigan Bayan. At matapos noon, iraraffle yung kaso at saka malalaman kung anong dibisyon ng hawak at saka maglalabas nga ng warrant of arrest para sa mga akusado sa plunder. No? Mike, yun nga kanina, no, wala nang makakapigil pa dito nga sa pagsasampa ng kasong plunder kay Janet Lim Napoles at 3 senador matapos ngang ibasura ng Office of the Ombudsman ang kanilang mga inihain na motion for reconsideration. Sa inilabas sa joint orders ng Special Panel of Prosecutors ng Office of the Ombudsman, rehashed o inulit lang daw ang mga argumento sa mga motion for reconsideration na inihain ang sinasabing utak sa pork barrel scam na si Janet Lim Napoles, Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla sa nauna nang naresolba ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Pinagtibay din ng Ombudsman ang una nitong resolusyon na may sapat na ebidensya at may probable cause ang pagsasampa ng kasong plunder at patong-patong na graft sa mga akusado. May basehan umano ang akusasyong nagsama-sama sina Enrile, Revilla, Estrada at iba pa para makakickback sa Priority Development Assistance Fund o PDAF gamit ang mga bogus na NGO ni Napoles. Hindi lang daw ito base sa mga testimonya ng mga saksi, kundi maging sa mga nakalap na ebidensya ng DOJ at NBI. Ibinasura rin ng Ombudsman ang application for immunity ni Napoles. Hindi raw pasok si Napoles sa mga kwalifikasyon ng immunity, lalo't lumalabas na isa si Napoles sa mga pinaka-guilty sa kaso. Ibinasura rin ng Ombudsman ang application for immunity ng iba pang nagpipresentang state witness na sina dating Technology Resource Center Director General Dennis Cunanan at mga dating opisyal ng National Agribusiness Corporation na sina Rodora Mendoza at Victor Cacal. Pero pinagbigyan ng Ombudsman ang hiling na immunity ng mga whistleblowers na sina Ben Hurluy, Marina Sula, Merlina Sunyas, Mary Arlene Baltasar at Simonette Briones. May kahapon nga June 4 pinirmahan ni Ombudsman Morales ang mga joint order. Ibig sabihin, anumang oras, anumang araw magmula kahapon ay maaari nang isampa sa Sandigan Bayan ang kasong plunder at patong-patong na graft laban nga kay Janet Lim Napoles at 3 senador at iba pang sangkot sa PDAF scam. Ang raffle na mga kaso sa Sandigan Bayan ay tuwing Biyernes alas 11 ng umaga. Ibig sabihin kung gusto nilang habulin yan ay dapat bukas ng umaga ay maisampa na nila sa Sandigan Bayan ang mga kasong plunder laban sa mga akusado. Mike? Maraming salamat, Salima Refran.